Senator Raimi, sana makita mo rin na yung plano rin nila na pabagsakin at palayasin yung kapatid mo, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, sa pwesto. Kung paano nila siraan yung kapatid mo, no, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi mo ba nakita yun, Senator Raimi? Diba? Parang parang nakakapagtaka lang. No, na mas kumakampi siya, parang ganon, sa mga Duterte dahil pinahuli si dating Pangulong Duterte. Pero yung pagbabalahura, no, yung sinasabi nga do sa mga videos na kung ano-ano yung mga gustong gawin ni VP Sara Duterte kaya Pangulong Bongbong Marcos, parang baliwala ba sa iyo? Ha? Yung gusto siyang itegi. Diba? Gustong tanggalan ng ulo. Pangulong Bongbong Marcos, imagine ninyo mga kababayan, Vice President Sara Duterte, naglabas ng mga statement na gano'n, na kung saan gusto niyang itegi, no, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Di umano. Diba? Sinasabi. Tapos meron din video na gusto niyang tanggalan ng ulo. Diba? So hindi ata tama yun. Tapos si Senator Amy Marcos, ang kanya sinasabi dito, na yung ginagawa raw ng administrasyon, no, para siraan itong mga Duterte. Di ba? Ganun din naman yung ginagawa ng mga Duterte doon sa kanyang kapatid ni si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Ito, malinaw na observation lang natin to at nakikita natin doon sa mga video upload, sa mga balita, di ba? So, ako nagtataka lang ako, bakit ganun? Di ba? Itong si Senator Amy Marcos. Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Stevie. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin, no, grabe na talaga itong mga nangyayari ngayon mga kababayan at ito na nga po, no, yung ibinunyag ni presidential sister mga kababayan, Senator Amy Marcos, no, plano umanong pagpapaaresto ng ICC kay VP Sara Duterte, mga kababayan. No, halos magkasunod sila, no, na in-announce nila yan. Ano kaya ito? Plano lang ba to o strategy lang nila? Political strategy, mga kababayan? What if hindi pala kasama, no, mga kababayan, etong si VP Sara Duterte? No? Grabe talaga mangyayari dyan. No? Paano kung hindi pala kasama itong si VP Sara Duterte doon sa mga huhulihin ng ICC? No? Kasi ang problema, napangunahan nila. 'Di ba? Napangunahan nila yung ICC. Kung kasama naman itong si VP Sara Duterte, ganun din. No? Pinangunahan din nila yung ICC. Ito yung mga klase ng strategy, mga kababayan, na win-win situation. No, yung sinasabi natin na magkatotoo o hindi, no, pasok sa banga nila. Kasi, yun yung timing, no? Maghahalalan, diba? Maghahalalan yung timing. Diba? Mag-e-election. No, at alam naman natin na talagang nagdikitan. No, kung hindi man na malayo, sabihin na lang natin, no, nadikitan. No, kasi yung mga survey na yan, hindi ako ganong naniniwala diyan, mga kababayan. No, lalo na yung mga may mga survey agency na sinasabi nila na babayaran. Di ba? Hindi talaga ako naniniwala diyan unless, no, matapos ang halalan. Di ba? Doon magkakaalaman yan. So sabihin nating dikitan. No, itong mga senatorial candidate ng kabilang kampo, no, at ng administrasyon, 'di ba? Kung magkatotoo man itong paghuli ng ICC kay VP Sara, pasok to sa kanila, 'di ba? Kasi syempre yung mga boto ng tao mapupunta sa kanila, 'di ba? Kung hindi man magkatotoo, ganun pa rin. No, pasok pa rin sa kanila. Dahil yung mga tao madidismaya, no, iboboto rin yung mga senatorial candidate sa kabilang parlor. Diba? So alamin natin tong balita na to, mga kababayan, at para malaman natin at mapag-usapan. Alright? Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe
like, share, at comment dyan sa comment section. Shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan. At sa mga palaging nakasuporta, maraming salamat sa inyo. At doon sa mga nagko-comment, maraming salamat din sa inyo na suporta dyan. Okay, so alamin na natin to mga tol. Sunod na umanong paaresto ng International Criminal Court o ICC si Vice President Sara Duterte. Base yan sa impormasyong nakuha umano ni Senator Amy Marcos. Parang ano ba? Parang meron bang insider, no, sa ICC? Parang ganun. Kasi paano sila nakakakuha ng mga information na ganito? No, kung walang nagbabato sa kanila mula sa loob ng ICC. Diba? So, posibleng meron, no? Na, sabihin natin meron. No? Sabihin natin, kunyari, meron. Diba? Kaya nakakakuha sila ng mga information. Otherwise, ano lang to? Mga tahi-tahing kwento lang tong mga to. Diba? ICC, merong insider na magbibigay sa kanila na info. Well, di natin alam, no? Nasa frontline balitang yan si Mean Los Baños. May impormasyong nakuha si Senadora Amy Marcos na posibleng ipaaresto na rin daw ng International Criminal Court o ICC si Vice President Sara Duterte. Yan, no? Galing kay presidential sister, Senator Amy Marcos. Diba? Na ipapaaresto na rin daw si VP Sara Duterte. There are also allegations that several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that... So, rumor lang, mga babayan. Rumor lang. No? So, parang usap-usapan lang. The Vice President will, in fact, be issued by the ICC a warrant immediately. Okay, so ano lang to mga babayan? Parang sinasabi nila rito na haka-haka lang. So yun nga yung sinasabi natin, no? Usap-usapan lang. No, na etong pag-aresto na to kaya VP Sara Duterte ay it's either totoo o hindi. Di ba? So, pwedeng magkosto ng uproar sa mga tao. Lalo na doon sa mga, sa mga supporters nila. Diba? Kasi rumors lang eh. So, malinaw, mga babayan, na hindi kumpirmado. Rumors lang. Umanggi ang senadora na pangalanan ang kanyang source. Nitong linggo, sinabi ni VP Sara na nakarating na rin sa kanya ang bali-balitang ipaaresto siya. Oo, na ako sa listahan, daghan kaayo mi nga naa sa listahan sa ICC. Kung ipaaresto man daw si VP Sara, tiniyak ni Senator Amy na haharangin niya ito. Muli niyang iginiit na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Samantala, ibinunyag din ng senadora ang umano'y master plan ng gobyerno para pabagsakin ang mga Duterte. Yan daw ang lumabas sa pagdinig ng Senado kaugnay sa pag-aresto sa dating Pangulo. Kasi ang problema, mga kababayan, yun din naman yung, hindi ba ito nakita ni Senator Amy Marcos? No? Senator Amy, sana makita mo rin na yung plano rin nila na pabagsakin at palayasin yung kapatid mo, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, sa pwesto. Kung paano nila siraan yung kapatid mo, no, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi mo ba nakita yun, Senator Amy? Diba? Parang parang nakakapagtaka lang, no, na mas kumakampi siya, parang ganun, sa mga Duterte dahil pinahuli si dating Pangulong Duterte. Pero yung pagbabalahura, no, yung sinasabi nga do sa mga videos na kung ano-ano yung mga gustong gawin ni VP Sara Duterte kaya Pangulong Bongbong Marcos, parang baliwala ba sa iyo? Yung gusto siyang itegi, 'di ba? Gustong tanggalan ng ulo. Pangulong Bongbong Marcos, imagine niyo mga kababayan, Vice President Sara Duterte, naglabas ng mga statement na gano'n, na kung saan gusto niyang itegi, no, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Di umano, 'di ba? Sinasabi. Tapos meron din video na gusto niyang tanggalan ng ulo. Diba? So, hindi ata tama yun. Tapos, si Senator Amy Marcos, ang kanya sinasabi dito, na yung ginagawa raw ng administrasyon, no, para,
siraan itong mga Duterte. Di ba? Ganun din naman yung ginagawa ng mga Duterte doon sa kanyang kapatid ni si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Ito, malinaw na observation lang natin to at nakikita natin doon sa mga video upload, sa mga balita. Di ba? So, ako nagtataka lang ako, bakit ganun? Di ba? Itong si Senator Amy Marcos. Lahat daw ng ito nakasaad sa dokumentong pinamagatang Mid-Election Final Campaign Sprint Action Plan ng kaalyado ng administrasyon na lakas CMD. Ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay klarong may motibong politikal. Maliwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Okay, so andun na. Ang layo pa ng 2028 election, mga kababayan. Pero yun na agad yung kanilang insight. No, kung meron mang gustong magpatalsik sa gobyerno, no, walang iba, baliktarin natin ang sitwasyon. Diba? Ang gusto nilang patalsikin ay ang Pangulong Bongbong Marcos. No, na kung sakaling mapapatalsik ang Pangulong Bongbong Marcos, ang mauupo ay si VP Sara Duterte. Yun naman yung pwede maging senaryo dun eh. So kung ang plano nila na pabagsakin ang mga Duterte para sa election 2028, ang layo pa niyan, Sen. Amy. Samantalang sila, umpisa pa lang na umupo ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay binanata na nila. Siniraan na nila. Binira na nila kung ano-ano na yung kanilang mga sinasabi. Diba? Malinaw na sila yung may intensyon na pabagsakin yung gobyerno. Hindi yung gobyerno ang may intensyon na pabagsakin ang mga Duterte. Ito yung patas lang natin na obserbasyon, mga kababayan. Ewan ko, kung ano yung mga opinion ninyo, pwede nyo namang i-comment dyan sa ibaba. Nilinaw naman ni Senator Amy Marcos na hindi pa pinal na committee report ang inilabas niyang findings. Gayunman, kasama na rin dito ang kanyang rekomendasyon na paimbestigahan sa ombudsman ng ilang opisyal ng gobyerno na may partisipasyon sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte. Hindi pa rin daw tapos ang pagdinig ng kanyang komite. Hindi naman ikinagulat ng Malacanang ang mga pahayag ni Senator Amy. Hindi na po siguro kataka-taka kung ganyan po ang kanyang magiging panuran, kanyang opinyon. Bago pa naman po siguro nag-hearing ay makikita na po natin kung saan ba ang gawi ni Senator Amy Marcos. Of course, ang palasyo dinideny kung ano man ang kanyang opinyon. Si Pangulong Bongbong Marcos maikli ang sagot sa pahayag ng kanyang ate. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Nagbabalita mula sa front. Yan, no? I disagree. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Malinaw na hindi siya sang-ayon doon sa mga sinabi ng kanyang ate na si Senator Amy Marcos. No? Kasi kung titignan talaga natin ang senaryo, mga kababayan, kung titignan natin, babalikan natin, no? After na maupo ang ating Pangulong Bongbong Marcos, binanatan na nila ng binanatan. No? Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, binira na nila ng binira ang Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, anong nangyayari? Yung Pangulong Bongbong Marcos pa ang nasisisi. Siya pa ngayon, yung sinasabi na may planong pabagsakin ang mga Duterte. Diba? Kayo, ano masasabi niyo dyan, mga kababayan? I-comment sa ibaba ang mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang yung Kuya Mobs, it's sa Mobs TV. Peace. I'm out.